meron pa palang isa. Itong si Conti, yung abogado na humahawak sa mga kaso ng 30,000 daw na mga biktima ng EJK ni Pangulong Duterte na nung hinahanapan mo ng listahan, kung nasan yung 30,000 na yon, wala siyang mai-provide. At may mga sinasabi siya na ginigipit daw nitong si Attorney Kaufman etong mga testigo daw dito sa Pilipinas at dininay daw ng ICC yung petition ni Kaufman na ang ganda-ganda nung interview ni Kaufman. Eto papakita natin sa inyo. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. How do you respond to the ICC judge's rejection of your proposal? Do you believe it undermines the rights of the accused in any way? Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butian and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippine social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defense asked for. This is a response that the defense made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. We didn't make a request which was rejected. That's a big lie. Ayan, at sa makikita nyo dyan sa interview na yan ni Kaufman, anong sinasabi niya? Na itong si Conti, propagandista talaga, kasapakat nitong mga makakaliwa na ito. Yung mainstream media, anong pinalabas ng mainstream media? Ang mainstream media ba nag-confirm? Ang mainstream media ba kumbaga tumawag sa ICC? Or did they get the actual decision from ICC? Did they contact itong mga abogado ni Pangulong Duterte and ask, did they show us any proof na itong sinasabi ni Conti ay totoo? Wala kasi ang sinasabi ni Kaufman, hindi totoo yung sinasabi niya na hinihigpitan or something. Kung ano lang yung nire-require ng gobyerno nyo din dyan sa Pilipinas, yun lang din yung nire-require dito. At saka, ang magdidesisyon talaga dyan is korte. Pero ito ang hindi daw, ito daw ang hindi sinasabi or pinapaalam ni Conti kasi kayabang-yabang ni Conti na siya daw ay ICC lawyer, etc., etc., and so on and so forth. Siya daw ang legal counsel netong mga biktima na ito and the likes. Ayun naman pala, hindi naman pala siya ina-acknowledge ng ICC na lead counsel netong mga biktimang ito na sinasabi niya, itong 30,000 victims na sinasabi niya. Anong purpose ni Conti para magsinungaling siya sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga Pilipino na pinagkakalat niya na siya ang legal counsel or lead counsel ng mga ito. Samantalang, hindi naman pala siya ina-acknowledge ng ICC. So ito ang dapat na ipaliwanag ni Conti kasi baka magdemanda na naman yan. Natatandaan ninyo noong nabisto yung fake news niya yung kay Aling Sheila, naglabasan yung mga kapitbahay ni Aling Sheila para anuhin siya, sitahin siya doon sa kanyang picture na yung anak pala niya nito ni Aling Sheila namatay 2024 lang hanggang 2022 lang si Pangulong Duterte. Kung hindi pa nagsalita yung mga nakakakilala doon sa mga ipinapakitang picture netong mga kaliwang mga putang ina nito, di sana mukha tayong tanga pare-parehas. Hindi natin alam na ginugoyo na pala talaga tayo nitong mga propagandistang makakaliwa na ito. Hindi ba? So, ayan ang nangyari, na-expose sila. Anong ginawa ni Conti? Nagpaawa, pumunta sa NBI. Gustong idemanda yung mga nambubuli daw doon sa kanilang mga testigo. Unang-una sa lahat, sino ba yung testigo? Hindi naman natin kilala yan. Nagbabase lang naman tayo doon sa mga kumakalat sa social media at mismong mga totoong tao na nagpapatunay na hindi ako yan. Buhay pa ako. Ba't nandiyan na yung picture ko? Ay, ang taong yan, hindi yan namatay sa ganito. Itong taong yan, hindi yan namatay sa ganito. Kilala ko yan. Talagang durobo yan. So, hindi ba?
So yan yung klase ng propaganda na ipinapakalat nitong mga gusto pang tumakbo sa gobyerno at tumatakbo itong party list representative. So imagine, ngayon pa lang nagsisinungaling na ang mga animal, paano pa kapag ka nandiyan na sa gobyerno yan, di puros kabalbalan, kahayupan at kasinungalingan ang gagawin yan. Di ba? Iboboto nyo pa ba yung mga party list na yan? Yan ang dapat na hinahabol ng NBI. Kung fake news at fake news lang, ayan, si Conti, harap-harapan, ilang beses na yan na babansagan na fake news dahil ang dami niyang statement, tapos hindi naman pala totoo. O hindi ba, siya ang lead legal counsel, hindi naman pala totoo. So, paano natin pagkakatiwalaan yung mga ganitong klase ng mga tao? So, instead of nagfo-focus ang gobyerno sa mga vloggers dahil masyadong matatalino mga DDS vloggers, mas maganda gumawa kayo ng tama. Simple lang, gumawa kayo ng tama, naayon sa batas, hindi wag kayong magnakaw, wag kayong manloko ng tao, and then, ayan, pwede tayong magkasundo. Pero kung gusto nyo kaming patahimikin, tapos itutuloy-tuloy nyo pa rin yung mga kabalbalang ginagawa ninyo, abay, hindi na tayo papayag nun. Hindi na pwede yun. Oo. Ano na yun? Pass na tayo doon. So, NBI, Police, and Malacanang, I suggest, umano kayo, ayusin ninyo yung inyong mga trabaho para hindi kayo nasisita ng taong bayan. Kasi kung maganda ang ginagawa ninyo, I am sure yung taong bayan will rally behind you. O hindi ba? So, ayan po, yung tungkol sa mga fake news ng mga kupal na yan. Mga hinayo pa kayo.